presence, ito yung pwede nilang i-capitalize, pwede nilang i-abuse at mag-establish ng malaking lead pagdating ng mid-game. And ang nakakatakot sa lineup nila is hindi nagsiscale down. Lahat ng heroes sila actually, they scale well aside from the Martis. Especially sa Iritel. Especially sa Especially sa Iritel. Iritel. Now, the mission for Onyx is to get that early and mid-game. Paano to gagawin, Burrito? Actually, iniisip ko dito, no, kailangang bantayan. Yun naman talaga yung typical eh. Kailangan yung bantayan yung gold laner. Pero ang pinaka-wino-worry ko dito is kung paano yung sabihin natin, pagiging agresibo nila against Ryzen. Parang ganyan. Kasi, ayan, tingnan mo yung ginagawa dito. Ang nagiging agresibo ay ang Onyx. Alam nila to. Alam nila to. Na-mention din natin to. Hindi mo ilalagay sa late game to kasi yun ang gusto ng Blacklist International. Then again, magiging aggressive si Yoshinu just spotting out kung saan nagro-rotate ang side ng Blacklist. Yoshinu, humaharap na kalahati ang buhay. Looking at the battle spell, ladies and gentlemen. Aga naman ang suntukan. Pokes lang muna yan. Tatlong Purify sa side ng Blacklist. Yep, again, nabanggit natin ito kanina just because of the fact na may Claude sa side ng Onyx. Mapapapurify talaga ang Blacklist International. Ay, may Cho. Ang Onyx, mapapapurify talaga ang Blacklist. But then again, you have to think na yung early to mid-game fights ng Onyx, medyo wala silang paki kung ipapurify mo. Kasi ang pinakamalaking factor dito for Onyx is yung damage na meron sila. Yeah, and this siguro ang isa sa mga i-consider mo dito, no, yung Martis against this Fredrin. Medyo medyo snowball reliant ang isang Martis. Kapag hindi siya nakakuha ng magandang early game, medyo questionable yung mid to late. Kaya lang problema, medyo bitin sa panghaharas or pambubuli ang kits na meron dito Blacklist International kasi may Florin ka eh. Di ba? Florin lang yung meron sa'yo eh. Yeah, so careful gaming ang Blacklist. Meanwhile, Onyx, they need to amp up their aggression. Meron sila ditong every time na online ang Flicker, Ultimate Penalty Zone, The Way of the Dragon, bait mo yung mga Purifies like that. Kasi kayang-kaya yung damage. And yun yung pressure ngayon kay Class S na halimaw. Ryzen, you need to snowball. You need to get that snowball for you to help your allies get those kills. Half health ang Turtle. Oops, si Yoshino dito. Wala pa siyang Way of the Dragon. Bababa sa 3K yung buhay. Sensui, andun na yung apat na members. Pero yung Flicker, and yung onward. Habang meron din sa Sensui, makakuha ng Red 3 doon in first blood. Siya rin ang makakasungkit. Ngayon, layuan muna. Bababa sa 10% yung buhay ni Yoshino. Pero may pang-agaw ng Purple Pop agad para sa Blacklist International. Magiging successful ba ito? Nandun si Yoshino? Yes! Makuha niya. Double the trouble. That is a turtle and a purple. Sabi ni Sensui, okay, finally, nakabawi na ako. Gets ng Blacklist talaga yung mga turtle dances. Yung team fight na yun, it became awkward for Onyx nung hindi nag-level 4 si Gem. Freeze ni Edward yung XP lane tas hindi nagpapakita yung Fredrin. Kaya naman nag-rush din yung Blacklist International sa pag-clear ng mid lane. Although pinopoke sila ni Ryzen pati ng Super Prince, ang pakay lang talaga nila is maklear yung mid. Tapos talunan yung jungler ng Onyx which is si Ryzen dun sa turtle fight. And again, kaya sana ng Onyx. Unfortunately, hindi ganun kaaga yung level 4 on the Terizla. Naunahan sila. Nice usage of Edward sa yung term ngayon, pag-flow ng lane niya. Kaya hinintay pa talaga ni Gem yung perfect opportunity to strike. Susubok si na Yoshino kumuha ng purple. Anytime ay aabot na tayo sa round 2 ng turtle fight. May onting pagbawi ang Onyx ng 500. But go ata si Sensui. Pero focus lang muna to pang setup sa turtle. Inaangat ang gagal ni Sensui. Gusto ko yung ginagawa ni Renny J. Lagi lang siyang nasa gilid eh. Parang 1 to 2 step behind lang siya dito kay Sensui. Parang anytime na kung sino man ang mapili ni Sensui at madambahan, andun lang siya para sa mga pokes and stuns. Grabe yung Terizla lane. Super napapunish ni Edward on the Edith. Kaya hindi rin makagalaw yung Onyx. So parang yung early to mid-game factor na tinitignan natin from the Sonics, hindi siya nag-exist. Nahihirapan si Gem sa paglamang doon sa kanyang lane dahil nasushove lagi din ni Edward. Kaya naman, unti-unti na nga, tama si Midnight, yung early game aggression sana na gustong snowball ni na Ryzen, hindi pa nila nagagawa. Sila ngayon ang dumidepensa at sila nagre-react sa ginagawa ng Blacklist. Ngayon, may hatakang nagaganap para sa second third ng ating game.
Edward. Itong si Rene J, narito na rin. Aha. Kailan ang kanyang pagdamba? Nandun yung stun. Yoshino dito, ilalayo na muna penalty zone. E nagamit din habang si Yoshino sisipa. Nasipa niya din si Tsui habang Flicker gagamitin niya yung Super Prince. Nasa may madaling ko rin lang ngayon. Mapapatay na nga ba? Hindi. Makakatakas din si Jam. Pero si Edward, hindi susuko. Ryzen na lang kanya magiging putinapin si Tsui naman. Ryzen? Pinapokus lang yung pagkong doon sa may taas. Pero si Edward ay pumasok. Kaya lang bitin pa yung damage ni Yue, Edward at ni Rene J. Kaya sabi nila, sige yung pagong na lang. At walang contest sa Turtle. Blacklist International, Free Turtle, Edward on a roll on this game. 1-0-1. Super important nung flicker ni Edward na yun kasi na-force out na yung retry. Nung nakita nila na na-force out yung retry, hindi na nag-retry si Sui doon sa Turtle. Kinuha pa niya yung orange. This is just insane jungle control coming out from Blacklist International. And again, dahil sa jungle control ng Blacklist, hindi na nag-exist yung early to mid-game presence ng Onyx. And ngayon may salubong ang nagaganap. Mapapansin mo, hindi rin makababad sa teamfight ang Onyx dahil doon sa mga glooms ni Yue. Hindi mo siya mapapansin sa umpisa, pero eventually, kapag sumasabog na sumasabog yan, pumuputok na Nawala na yung threat. 5 minutes. If you're Onyx, you want to make plays in the first few minutes of the game. That's the execution. That's the plan. Ngayon na nakakuha na ng items na kapag kumbaga, ganda na ng pagka-insured ng Blacklist na hindi sila agad mapipick up. Yeah. First 2 items pa lang, goods na sila. Kaya naman sila na humaharap. Kumbaga, yung late game, inevitable na sa utak ng Onyx Philippines. Although hindi naman ganun kalaki yung guarantee for Blacklist International. Pero ang pinakamalaking problema kasi ng Onyx is, number 1, wala kang catch kay Claude. Kahit sabi mong medyo ka, naka-purify si Oheb. Yun nga eh. Tsaka ngayon, si Ryzen dito pipilit. Habang andun na rin yung ultimate. This time, layuan muna ang kumala ng Onyx Philippines. Yung Bloom pala na ulti, dito ni Rene J nagamit niya. Kaya pala biglang angat yung buhay dito ni Sui. Parang walang nangyari. Pero ngayon, may mangyayari doon sa may bandang gitna. Edward, with that Earth Shatter. Pero na muna, ceasefire muna. All of these are just setups para sa side ng Turtle. May switch na nagagawin ang Blacklist International. They're holding on the line, knowing this team. Alam nila kapag lamang sila at ngayon, disiplinado sila na flow mo muna yung mid. Magsiset up tayo ng Turtle. Hitay nilang mauna si Yoshino. Nasa stun si Yoshino ngayon. Aray, kalahati kagad yung buhay. Grabe yung Claude! Ang sakit ng normal hits. Early game pa lang para sa isang Claude, pero bumabakat na bawat atake niya Gumuguhit na yung Golden Staff. Gumuguhit na rin yung DHS. At gumuhit na rin ang pangatlong Turtle sa side ng Blacklist. Sobrang ganda nung ginagawa ni Oheb. He's trading the time to farm to just, zone out yung enemy heroes. Kasi alam niya, at that point, wala namang kayang gawin yung Onyx sa kanya. So instead na mag-farm ako, kunin ko muna yung attention ng Onyx. Free Turtle para kay Sensui. Okay. Yoshino rito naghahanap siya kanina May plano siya May flicker pa naman siya na available. So any moment pwede siyang sumipa. Okay. Kaya lang nag-iisip siya, sino sisipain ko dito? Tatlo yung Purify Yeah. Kaya si Yue at si Renegade. Kung di man kumagat yung Purify, may Black Shoes pa. Yeah, diba? Ang dami mo kukonsidera Tsaka super hirap sipain ng Fredrin, by the way. Sobra. Maling tune po mo lang, mga 5 seconds ka nakastun. Parang ikaw pa yung malulugi. Oo. Parang ikaw pa yung malulugi. Paglapit mo, may energy eruption, may knock up, tapos nagdadash. May taunt. May taunt, di ba? Parang nakaka-bad trip abulin yan Ang magandang ginagawa ng Onyx though, saglit, okay. Ay! Isa yon. Dahil I think that was a miscalculation from Yue, disrespecting the damage. Then again, ang magandang ginagawa ng Onyx, kahit alam nilang lugi sila sa early, hindi nila hinahayaan mabasag yung mid. Inaapat nila yung mid just to clear the wave sa mid. And actually, sobrang masasabi natin na binibigay importansya yan kasi it opens up yung purple and orange as mas maluwag na ang pwedeng daanan ng kung sino mang kupunan na makakuha ng gitna. Pero dito kasi sa nangyayari ngayon, Blacklist International, alam nila na kontrolado na nila nagiging sitwasyon Yung early game na threat mula dun sa mga members ng Onyx Philippines ay wala na. So pupunta na lang sa mid part. And yung goal dito, si Ohi pa rin nakakalamang May damage pa rin ng Onyx hindi pwedeng basta-bastahin ng Blacklist to dahil nga sinabi natin kanina. But there's the initiation! Andun yung Earth Shatter pero makakatakas with that Mortal Coil. Ngayon, pokes lamang for both parties. Si Yoshino ay nandun sa may gilid. Any moment pwede sumipa ito. Pero ang sabi ng Onyx Philippines, okay, antayin muli natin kasi 7 seconds na lang mabubuhay na yung Edward! Oops! Edward? May mga pokes. Yeah. Okay. Lord is up this time. Onyx has their items this time. Hindi rin ganon kadami yung deaths nila. 2 lang.
So, kaya nilang pumalag. May item na sila dito. It's a 50-50 ball game in terms of team fight. At ito lang ang importante. Ang storya ng laban, wag mong ibigay yung mid. No matter what happens, clear mo yan. Kahit lamang sila ng 2.5k, i-clear mo yan. Nakita natin na may attempt nila ginawa doon sa may bandang itaas. Hindi lang talaga napuruhan dito si OHEB. Nagamit niya rin yung Purify. So pwede go signal ito para sa Onyx Philippines na okay, pwede nang maging target si OHEB ngayon kasi wala na siyang panakas kundi yung BMI lang. Interesting. Dinala nila yung Claude dito sa harap ng Lord. Nagpapakita. Uy, pag Top lane, nagpakita ha? Irites sa top, ha? Ilalaban nila eh. Nagpakita na talaga. Humarap si OF this time. Renny J ay nandun sa may bandang ibabaw. Grabe! Bababa sa 13k yung buhay ng Lord. Ngayon, sasalubungin na ng Blacklist. Reset bank rin ang Wow. gagawin, pero si Renny J bababa. Oh! Buhay, pero doon yung heal. Habang si Edward dito, makakasakay na Ed. Bibitawan niya kayo ng Pramanet habang nakaka-normal hits din. Edward, Ang oh! patay na isa. May Oh ginamit. my Double goodness. kill. Para kay Edward. Balik sila dun sa Lord. Tatlo ang natitira para sa Onyx Philippines. Pero parang isusuko na ni Ryzen ito. Wow! You can't spell Edith without the ED of Edward. Siya halos lahat ang nagsimula at parang sa kanya din nagtapos ang Lord take na yun. Again, if gusto mo mag-aral ng Lord Dance, Blacklist International ang papanoorin mo. Yung Lord Turn, split second lang nagpakita. I think skill lang. Yeah. Yung Irites may top lane, naramdaman ng Blacklist. Guys, kulang yan. 4 yan. 5v4. Ube tayo ngayon. Ube tayo and Edward sobrang confident. Alam niya na kahit na may mga sipa na nangyari, he made those plays worth it sa side ng Blacklist to the point na 4.5k na ang kalamangan. Parang maganda ang gising ni Agent Zero. Alam mo, hindi lang si Agent Zero eh. Si Oheb kanina, wala naman siyang Purify. Nandun siya sa harap. Humarap Sabi siya. niya, wala kayo stun, wala kayo stun. Wala kayo stun. Ganon na sila ka-confident na humarap sa lineup na to ng Onyx. Grabe din kasi yung yung mga heal na nabibigay. Ayun Pero na nga. si Yoshino dito! Natuna Widow's Gloom sabang si Jem ay maiipit din na isama sa hukay Oheb with another Wow. kill. Bumabang-bang-bang na si Ekiel 1. And now binabang-bang na rin. Sobra ka naman, Oheb. 6.9k. Wow. Those towers are falling down. Kakaiba na ang pinapamalas ng Blacklist International. Iisa-isahin na nila. Kulang pa naman ng dalawa dito ang Onyx Philippines ngayon. Sasabay nga ba? Yung hindi na bababa sa kalating buhay. Pero nandun yung onward. Kulay kayo nagamit din. Pero wala silang minions doon sa may bandang gitna. Naka-flow yung itaas. At talagang lumulobo na ang kalamangan dito ng Blacklist. Oh. Grabe yung ginagawang ube time ng Blacklist International. Nakita natin kanina si Yoshino nag-attempt. Pag knock-up niya, sinundan siya ng Fredrin. Sige, sipahin mo ako. May knock-up niya rin eh. Sabi niya, ba't knock-up mo ako? Good Knock-up din kita. Free reigning na si Oheb dito sa laban na to because of the space na binigay ni Shinsowi, ni Edward. That's why it's really going to be hard for the side of Onyx to catch kill 1 with this Purify na hindi pa ata natin nakikitang ginamit. One time, sa top Isa. lane. One time ginamit yung Purify. Now at level 14, umabot na sa sinabi nating late game DPS with the Claude. Ang pressure ngayon ay naka Yoshino. Yeah. This show. Napakahirap ng buhay niya ngayon. Kailangan niya talagang especially in the upcoming Lord fight, kailangan niya mahuli si Sensui. Pero ang number 1 problem ng Onyx is, again, yung Claude. Number 2 is yung Lord turn na ginagawa ng Blacklist International. In terms of turning, actually, lamang na lamang kasi yung Blacklist eh. Kasi nga, yung ginagawang zone ni Oheb, parang hindi Claude yung laruan niya eh. Kala mo, XP laner. Yung Claude humaharap. Humaharap tapos eh, nang no? debate ng mga CC. Pero kailangan mo ring i-respect yung puso ng Sonics dito na ilang beses na rin natin nakita umabot sa mga late game. Yeah. Nagkakaroon pa rin din sila ng mga moments na may split capability si Nets kapag hindi ilalaban. Nako. Pero ganito nakatindi ang Blacklist. Napapan ako na si Burits. Ayun, pati hangin, binabaril na ni Oheb. Mamadaliin. 23k yung buhay ng Lord. Pero kasi may idea sila eh. Kulang ng isa eh. Nasa itaas si Nets eh. Nasa si Iritel. At mukhang isusuko nila itong Luminous na Lord.
Wow, this is a very methodical game Oo. for Blacklist International. Although, might I say, may Divine Glaive na hawak sa Super Prince. Nakita natin kanina yung stat line ng Onyx. Highest damage dealer of the game. Super Prince. Pa rin yung Valentina. So, kailangan pa rin ingatan ng Blacklist International yung kanilang gold laner kasi ito yung ito yung bagay na hindi mo pwedeng i-underestimate. Yung burst damage Ng Valentina. na manggagaling mula kay Valentina. Kahit naka-purify si Oheb, walang pakialam. Yeah. Yung walang pakialam ng Super Prince. As long as masara niya yung gap. Yeah. Pero ang problem din ng Onyx is wala rin kasi magandang spell na kokopyahin yung Valentina. Black Shoes lang. Oh. Pang reset para sa HP at para sa positioning. Walang damage spell no? O Walang kaya damage spell. set up spell man lang. Pag kinopya niya ba yung Blazing Duet, may damage? Wala. Wala kasi hindi, Magic siya eh. magic siya Wala attack speed eh. Yun nga Tsaka diba, nerf pa nga yung yung nakukuha mong Yeah. stats Tignan- sa Blazing Duet. Tignan natin kung anong milagro ang pwedeng gawin ni Super Prince para sa kanyang kupunan to save this game. Now defending the tower in the mid. Aray ko. Magbabak muna Black. Napitikan lang dun si Super Prince eh. Pero going back to sa sinasabi mo, no, maganda na, ang hirap dito para kay Super Prince kasi wala siyang ibang option eh. Kanina, tinatry niya yung... Yue. Pero si Yue dito Okay. At nandun yung Sipa. Yoshi! Mabubuhos niya ba? Oh! Pero makakapag-lapsus. Habang yung penalty zone ang gamit natin ni Jem. Wow! Ngayon tuloy-tuloy ang bakbakan. Habang si Kiel1 ay makakakuha ng isa. Wow! Jem will go down. Same with Edward. Nets. Since Yue dito ay dumadamba na rin tatlong members mula sa mga Sonics. Ang babagsak. Endable nga ba ito? Nandun yung BMI. Habang si Nets. Aray! Talagang maklear yung mga minions. At Oh! sumasabog yung mga heavy crossbow. Bob yung emo. At Nets with a double kill. Greatest in the lane! Wow! Nets with the save! At tingnan mo naman ang kanyang pagsakay sa pagligtas ng game na to. Nets with the burst down! At kakabiling lang ni Oheb ng win chant nun, pero na-burst niya pa rin. Naku po, maling error from Blacklist International. Ginamit na yung BMI sa harap ng Torre para mas mabilis yung push. Ang problema, may ultimate pa. Si Nets meron pang heavy crossbow. Kaya pag talon niya, walang pantakas. Si Oheb, sabi ni Oheb, sige, tatayo ko na to. Kaya ko to. Ako ang pinakamalakas na gold lane at papatunayan ko sa inyo. Onyx, hoping to get the comeback sa larong to. Nagulat doon ang Blacklist. Yeah. Kumapit at nakita natin yung damage ni Nets dito na kailangan mo na talaga i-consider. Knowing na wala pa siyang death dito sa laban na ito, it means na kailangan ng hanapin Blacklist International na siya talaga yung punteriyahin. And nirespeto niya rin yung heal eh. Nung nakita mo nung last few fights, doon sa may bandang purple ng Onyx, hindi siya agad pumwesto. Usually kapag marksman ka, nakita mo nagtabi-tabi na, tapos i-retail ka, pasok, leap in, crossbow, bahala na si Batman. Sa kanya hindi. Alam niya yung resources niya, alam niya yung damage output niya, respecting everything, and boom, umabot pa tayo sa next Lord na to. Dami nating aabangan dito Sensui at Ryzen. Ito na naman, pinatutunayan ng dalawang junglers na ito. Sino nga ba ang matindi? tunay na Class S? Nahalimaw. Nahalimaw. Pero maganda ang pwesto actually ng Blacklist International. Kailangang ispatan at hanapin ni Yoshino kung nasan bang nagtatagong damo itong mga agents. Grabe yung pwesto ng Blacklist dito, ha? Aray ko. Let's see. Aray ko. Si Oheb! Yoshino, eto na yung tunay na laban. Pwede siya habang si Nets dito ay palayo na rin pero Yoshino Oh! ay mamamatay. May sipa din na gagawin. Habang si Ryzen ay makukuha din ni Edward with that primal rat. And Wow! with the kill. Dahil tatlo na lang ang natitira din para sa Onyx Philippines. Mukhang endable Sabi ni Edward, kung ikaw ang greatest in the lane, pues ako si Agent Zero with that burst. Yeah. 12-5. Tatlo ang wala sa Onyx. Sensui na dive na pero meron pa sila mga minions dito. Super Prince kumakapit lang talaga pero matutunaw mula doon sa mga glooms. Ngayon, andito na yung pulutan ng mga minions at nagre-ready na ang mga agents. No! Mamamatay rin si Yoshino at game number 1 ay mapupunta sa Blacklist International. That winning moment is brought to